Ang headline sa edisyong ito ng Church News. Worldwide walk para sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Nakatakdang isagawa ng Iglesia ni Cristo sa darating na Pebrero. Libo-libong residente sa Mandaluyong natulungan ng proyekto na Kabayan Ko, Kapatid Ko. Christian Family Night at tanging pagtitipon isinagawa sa distrito ng Cotabato Southeast kaugnay ng paggunita sa ika-51 anibersaryo ng Kapisan ng Bukrot. Bilang paghahanda sa nalalapit na sentenaryo, tanging pagtitipon ng mga may tungkulin muling isinagawa sa Cavite. Food exhibit isinagawa sa Metro Manila West. Welcome Kapatid Ko para sa mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Isinagawa sa Distrito Eklesiastiko ng Bulacan South. Nagtapos na mag-aaral sa New Era University. Nanguna sa December 2013 Nurse Licensure Examination. Ang lahat ng yan sa edisyong ito ng Church News. Mula sa INC TV News Center, narito si kapatid na Benji Adalia. Pinagtibay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang paglulunsad ng isa pang gawaing pansibiko para sa ating mga kababayang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa Visayas. Para sa mga detalye, naritong panayam kay kapatid na Charmil Castro, isa sa mga ministro na organizer ng nasabing aktibidad. Matangi po sa nauna na nating naisagawa, nalingap sa mamamayan. Ang pagbibigay po natin ng damit, maging ang isinagawa po nating stress debriefing. At higit po sa lahat, ang nagpapatuloy din na pagpapaayos ng ating mga gusaling sambahan, ito po ay nangangahulugan ng ating pagpapadama at pagsunod po sa aral ng ating Panginoong Diyos na pag-ibig natin sa ating mga kapatid at sa ating kapwa. Pinagtibay po ng ating tagapamahalang pangkalahatan na isagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang Worldwide Walk o Charity Walk. Ito po ay ang nagpapatuloy na pagtulong ng buong iglesia para po sa kapakanan ng ating mga kapatid at mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Yolanda o Haiyan. Ito po ay ating isasagawa sa Pebrero 15 ng taong kasalukuyan sa mahigit na 80 mga dako sa iba't ibang panig ng daigdig. At para naman po sa iba't ibang mga distrito ay makipag-ugnayan po kayo sa mga nangangasiwa ng inyong distrito para po makipagkaisa sa isang napakalaking aktibidad na ito. Sa pagpapatuloy ng ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan, ibabalita ni kapatid na Sara Siminiano ang isinagawang Kabayan Ko, Kapatid Ko sa Mandaluyong. Iisang lahi at bayang sinilangan, may iisang pangarap at mithiin. Tinaguri ang Tiger City of the Philippines at kilala rin bilang Shopping Capital of the Philippines. Ito ang Mandaluyong City. Dito isinagawa ang pinakaunang Kabayan Ko, Kapatid Ko para sa taong 2014. Bahagi ng programa ng nasabing aktibidad ang libreng serbisyong medikal at dental. Bukod dun sa medical dental, merong ultrasound tayo ngayon. May namimigay tayo ng gamot, yung BP check-up. Meron nga ultrasound din ngayon eh. For other organs naman, ang daming pumupunta rito na hindi nila alam kung anong meron sila. Sabihin lang merong masakit, makikita mo meron pala sa liver, meron sa gallbladder. Maraming kababayan nating nagdadalang tao ang nagpunta upang makinabang sa medical services, katulad ni Ginang Ronaline na 8 buwan ng buntis.
heart. Okay, gumagalaw naman, ano? Kita nyo? Lalaki po yung ating baby. Okay. Tama naman po yung ating tubig. Masaya po na nalaman ko na lalaki siya kasi kahit lalaki siya or babae man, kasi para sa akin okay siya sa loob ng tiyan ko. Saka healthy siya. Matagal na po yung ultrasound ko, hindi ko napagawa kasi nga wala nga kaming pera. Malaking halaga sa akin yung ngayon na libre. Nakalibre ako. Ang lapit na mga anak. Kaya thank you po. Sa dental services naman, ipinaliwanag ng isang volunteer nurse kung ano ang mga bagay na dapat ikonsidera bago bunutan ng ngipin ang isang pasyente. Tatanungin po muna po yung edad ng pasyente po. Kasi po, nakabase din po doon kung gaano po kataas or kababa po yung magiging resulta po ng BP niya. Pangalawa po, tinatanong na rin po namin kung may history po sila na meron pong hypertension or high blood. Tapos po, diabetes po. Kasi po, yun po kasing mga ganong bagay po na ina-assess po namin. Nakakatulong din po siya para malaman namin kung pwede po siyang bunutan o hindi. Malaking bagay din para sa mga kababayan natin ang libreng serbisyong dental, kagaya nito. Ang hirap ng buhay, minsan walang pera, walang pangbunot, di ba? Magkano ngayon pabunot sa mga mahal-mahal, pati gamot. Ngayon, ito, may libre, talagang sinamantala namin dito pumunta. Napakalaking pasalamat po namin sa ganito may mga naglilibre ng mga medical mission. Napakalaga para sa akin kasi single mother lang ako. Nagtiyaga ako. Pati sa apo ko, pinila ko na rin. Malaking salamat ko sa Iglesia ni Cristo. Kahit Catholic po ako, maraming salamat. Kahit ano man po ay may tutulong ng Iglesia. Kahit iba-iba pong reliyon, nabibigyan po nila. Sobrang saya na nakatulong ako sa mga kapatid at hindi mga kapatid sa iglesia. Masaya rin ang mga volunteer nurses na sila ay nakatulong sa ating mga kababayan. Pinakatampok na bahagi naman ng aktibidad ay ang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Yung pangaral talaga ng Iglesia ay talagang tagos talaga sa puso talaga. Tungkol sa Biblia talaga yung pangaral ng Iglesia ni Cristo. Kilala ring Metro Manila's heart ang Mandaluyong City at dito sa sentro ng syudad ay muling ipinadama ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang pag-ibig sa kapwa, isang aral ng Panginoong Diyos na laging tinutupad at patuloy na itataguyod ng Iglesia ni Cristo. Mula po dito sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East, ako po si kapatid na Sara Siminiano para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Bilang paghahanda sa nalalapit na sentenaryo, sa mga unang linggo ng 2014 ay nagsagawa ng tanging pagtitipon ang mga may tungkulin sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite. Naging bahagi rin ng pagtitipon ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Narito ang report. Sa lahat ng mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa Cavite, araw-araw ay patuloy na nadaragdagan ang mga nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Upang masinop at mapangasiwaan ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, patuloy pa rin ang pagdami ng tumatanggap ng tungkulin sa iba't ibang kagawaran at kapisanan ng Iglesia. Sa ikalawang linggo ng taong ito, nagsagawa ng tanging pagtitipon ang mga may tungkulin. Pinangasiwaan ito ni kapatid na Roland Esquera, ministro ng Ebanghelyo. Maraming karagdagang may tungkulin na magiging katuwang ng pamamahala sa pag-aalaga sa Iglesia. Lalo na po ngayon na totoong puspusan ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos at marami po ang umaanib at naging kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distritong ito. Ang mga may tungkulin po ang siyang mangangalaga, pagpapatibay sa mga kapatid, mangunguna po sa mga kapatid, lalo na po sa pagsamba, hindi lang masaksihan ang maraming aktibidad kaugnay ng sentenaryo ng Iglesia, kundi ang mga kapatid ay makarating sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Bukod sa gusaling sambahan ng lokal ng New Era, napuno rin ng mga dumalo ang kalapit na covered court. Sabay na tumutupad ng tungkulin ang mag-asawang sina kapatid na Peter at Sally Milio. Nakapagdagdag ng inspirasyon sa kanila ang isinagawang tanging pagtitipon. Pagtapos po namin marinig ang aral sa araw na ito, lalo po namin pagtatalagahan ng pakipagkaisa, lalong-lalo na po sa gawain pag-anyaya. Sa kabila ng karamdaman at mga pagsubok sa buhay,
Salamat sa Panginoon Diyos at patuloy pa akong binibigyan ng buhay at lakas. Maipagpatuloy ko pa ang masiglang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ngayon pa lang ay sabik na ang mga may tungkulin sa pagsapit ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo dahil ang kanilang pinakahahangad ay maging kaisa sila sa paghahandog ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po sisimula lang po ng taon, 2014. At isa pong napakalaking biyaya po para sa amin. Yung ganito pong meron pong mga tanging pagtitipon kasi nababahagian po kami ng mga aral ng Diyos na ipapasariwa po sa aming lahat na sumunod. Kapag po naaalala ko na lagi natin kasama ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga lakbayin, lalo po akong nagiging matatag. Talagang sabik na sabik sa pagdating ng sentenaryo. At hindi ko po akalain sa edad kong ito na 6 na buwan na lang po, alang ko aabutin ko po yung sentenaryo. Hindi lang po sentenaryo yung pinaghahandaan natin, kundi lalo na po yung araw na pag-ukom. Pinaghahandaan ko po yun sa pagtiyak po na lahat po ng aral tsaka utos po na nakabatay po sa Biblia, nasusunod ko po. Ako po si kapatid na Darlene Pineda para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Dumako naman tayo sa Mindanao. Kaugnay ng paggunita sa ika-51 anibersaryo ng Buklod, ang kapisanan ng mga may asawa na kaalib sa Iglesia ni Cristo, kamakailan ay nagsagawa ng magkasunod na aktibidad sa Cotabato Southeast. Alamin ng mga ito sa report ni kapatid na Wilner Arguelles. Pinangasiwaan ni kapatid na Cesar Gutierrez, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang tanging pagtitipon sa gusaling sambahan ng lokal ng Coronadal at pinangasiwaan naman ni kapatid na Asterio Dedicatoria ang tanging pagtitipon sa lokal ng Surala. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid na mayroong ganitong mga aktibidad na lalong nagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Kasabay ng mga tanging pagtitipon ay isinagawa naman ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Kasunod nito ay isinagawa naman ang Christian Family Night sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Iba't ibang musical presentation ang inihanda ng mga kapatid. Isa sa natatanging bahagi ng programa ang pagpapahayag muli ng pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa na pinangunahan ng mga ministro at mga manggagawa sa nasabing distrito. Ang ganito pong aktibidad ay lalong nagpapatibay sa aming pagsasama, lalong-lalo na ang aming pananampalataya. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, dahil sa kanilang pagmamalasakit, hinahangad nila na mapatibay ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo. Naging kapansin-pansin din ang isang cultural dance na inihanda ng mga kabilang sa tribong Blaan. Napag-alaman namin na ang karamihan sa kanila ay mga dinudoktrinahan at mga sinusubok o nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po ako nakaranas ng diskriminasyon sa Iglesia ni Cristo. Kasi po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, tinatanggap po nila kami kung ano kami. Hindi po gaya ng iba. Pinamaliit nila yung kultura namin. Pinapadalaman nila sa amin na kahit sino ka man, kahit anong kultura ka man, welcome ka po. Isang hindi malilimutang alaala ang baon ng mga kapatid na nakasaksi sa isinagawang Christian Family Night. Ako po si kapatid na Wilner Arguelles para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Mga kapatid nating may kasanayan sa culinary arts ang nanguna sa isinagawang food exhibit sa Distrito Eclesiastico ng Metro Manila West. Alamin ang mga pagkain na kanilang inihanda sa report ni kapatid na Cheska Gade. Kadiwa Officers Night. Yan ang aktibidad na pinaghandaan at kinasabikan ng mga kapatid at mga may tungkulin dito sa distrito ng Metro Manila West. Ang Kadiwa Officers Night ay isinasagawa ng mga may tungkulin sa kapisan ng Kadiwa taon-taon. Dito, ang bawat lokal ay may kani-kanyang bahagi sa programa at nagkakakilala ang bawat kapatid. Nag-research po kami na Mami Lu kung ano po yung magiging main dish, dessert, saka yung appetizer. Tapos po, nung napili na po namin, nag-assign na po kami ng magiging cook. Yun po, nakakuha po kami ng cook na Kadiwa din po.
Pinakatampok dito ang Food Fest, kung saan bawat lokal ay may nire-represent na region at ihahain nila kung ano ang sikat na native dish sa rehiyong iyon. Yun pong na-assign po sa amin na region is car po. So, ang pinaka-theme po ng booth namin, kung mapapansin nyo po, is para siyang nasa Ifugao. Yun pong mga area na Baguio, yung sa Northern Luzon po. Nilagay din po namin yung mga activities po ng Kadiwa po na ginawa po namin sa lokal po namin. Sinishare po namin sa mga kapwa po namin Kadiwa para po magkaroon din po sila ng idea kung paano po namin itinataguyod yung Kadiwa po sa amin lokal. Pagkatapos na maikot ng mga kapatid ng exhibit, ay nagtipon-tipon na sila sa gitna ng venue para sama-sama at sabay-sabay na kumain. Nag-imbita rin sila ng mga kapatid na Kadiwa mula sa ibang distrito para mag-perform. Ay isa-isa ring nagpakilala ang bawat may tungkulin sa Kadiwa ng distrito at dito ay ibinahagi nila ang mga hanay na aktibidad ng kapisanan para sa taong ito. Ang mga kabataang Iglesia ni Cristo ay kaisa ng pamamahala sa paglulunsad ng mga aktibidad upang mapatibay ang samahan ng bawat kabataan at makatulong sa lalo pang ikasisigla ng pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Mula po rito sa Binondo, Manila, ako po si kapatid na Cheska Gadi para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa distrito ng Bulacan South, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Welcome Kapatid Ko para sa mga kababayan nating nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Narito ang detalye ng aktibidad sa Pinas Gym sa Santa Maria, Bulacan. Isang natatanging okasyon ang isinagawa sa Pinas Gymnasium, Santa Maria, Bulacan. Tinawag itong Welcome Kapatid Ko para sa mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ito ay tuloy-tuloy na mga aktibidad upang maipadama sa mga dinudoktrinahan na sila ay welcome na welcome sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya kasama na sila sa mga aktibidad. At ang nakatutuwa pa nito, maging yung mga pinapadoktrinahan pa lang ay meron na rin mga panauhin na nagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos mabautismuhan ni kapatid na Gamilito de Vida, hinangad niya ang kanyang buong sambahayan ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Patunayan po sa akin sarili na isa po talagang dapat pong gawin pong relihiyon, ang Iglesia po ni Cristo. Ito pong aking asawa, buong pamilya ko po, inakit ko na po para maging kaani po, lahat po kami sa Iglesia ni Cristo. Dito po nakikita namin yung mga totoong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kabilang din si Miss Raymilyn Bautista sa maraming nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo na dumalo sa okasyon. Isa nga po itong aking kapitbahay ay aking inakit para po masaksen po niya ang ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo na paano din magsaya. Hindi lang po pala pagsasamba ang Iglesia ni Cristo, kundi po pala may mga outdoor po na may ginagawang activities tulad po ng ganito po, masaya. Sa okasyong ito, nagkakilala ang mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo at mga dinodoktrinahan upang maipadama sa kanila na welcome sila sa Iglesia ni Cristo. Napakaalab at napakasiglang ng pagtugon ng maraming mga kapatid. Sa kabila po ng maghapon nilang mga paggawa, sa kanilang mga hanap buhay, sa sambahayan, sa kanilang mga pag-aaral, hindi po nila pinababayaan itong ganitong gawain na pakikipagkaisa sa pamamahala na itanyag ang gawaing pagliligtas. Awa po ng Diyos, patuloy pong nadaragdagan ang bilang ng mga dinodoktrinahan dito po sa buong distrito ng Bulacan South. Ako po si kapatid na Mina Lumoya para sa Iglesia ni Cristo Television Network.
Graduate ng Bachelor of Science in Nursing sa New Era University ang nanguna sa December 2013 Nurse Licensure Examination o NLE. Kilalanin natin si kapatid na Christine Joy Danan ng lokal ng Templo Central. 2014, taon ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo. Bago pa man sumapit ang mismong araw ng selebrasyon, sa mga unang linggo pa lamang ng Enero ay nagdiwang na si kapatid na Christine Joy Danan. Siya ay naging top-notcher sa nakaraang December 2013 Nurse Licensure Examination. Siya ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Nursing sa New Era University. Sobrang saya po. Wala pong salita na may tutumbas po sa nararamdaman ko ngayon. Kasi po yung makapagtapos ka lang po talaga, sobrang saya na po. Tapos pinagkalooban pa po ng Panginoon Diyos ng karangalan. Sobrang thankful po. Kasi po lahat po ng mga pinagpaguran, pinaghirapan ko po, pinagbunga po ng Ama. Siya ngayon ay isa ng registered nurse at nanguna mula sa 35,475 na kumuha ng exam. Simula po kasi po nung graduate po ako noong April po. Yung nagdaang buwan po hanggang mag-December po. Yan, inalat ko na po talaga yun sa pag-review ko po. So nag-focus po talaga ako, nagsikap, yan, lahat po ng efforts na po. Pero higit po sa lahat, di po nawawala po yung pagpapanata po. Noong February pa po ako nag-start magpanata na para po talaga sa board exam. Yun po, hindi naman po nasayang lahat po ng pagpapagal ko po. Pinagkaloob po ng Ama yung hinihiling ko po sa mga panata ko po. Labis ang kaniyang pagpapasalamat sa paaralang tumulong sa kaniya upang matamo ang mga pagtatagumpay. Sobrang proud po ako na dito po ako nanggaling, dito po ako nag-aral. Napakalaking tulong po kasi po dito po sa New Era, dito ko po natutunan lahat ng dapat ko pong malaman bilang nurse. Dito po ako sinanay kung paano po makisalimuha bilang nurse. Sinanay din kami na maging disiplinado. Isa yun sa pinagmamalaki ko sa New Era University na ang mga estudyante dito disiplinado. Sinanay na dapat isaalang-alang yung mga salita ng Diyos sa kahit anong dapat gawin. Laking tuwa ng kaniyang mga magulang sa tinamon niyang tagumpay. Hindi rin namin mapigilan yung pagluha. Sabi ko, Mama, top 1 yung anak mo. Sabi ko, hindi na sayang yung hirap at pagod niya. Napawi po yung lahat ng hirap namin dahil nakamit niya yung kanyang hinahangad o pinangarap mula pa nung magsimula sa mag-aral ng college. Hindi naging madali ang mga pagsubok na kaniyang naranasan sa panahon ng kaniyang pag-aaral. Pag naalala ko po lahat na requirements, lahat po ng puyat. Sa ngayon po kasi tuwing naalala ko po, napapangiti na lang po talaga ako. Kasi hindi ko po mararating to kalagayan ko kung hindi ko po yun pinagdaanan. So, lahat po yun ang hirap po na yun. Sobrang ngayon po, inspirasyon ko na lang po na kung yun nalagpasan ko, kahit anong pagsubok din ngayon, sa tulong ng Ama, alam ko malalagpasan ko. Hangarin niyang makatulong hindi lamang sa mga kapatid sa iglesia, maging sa ating mga kababayan. Dahil sunod-sunod po yung aktibidad po ng iglesia, gusto ko po mag-participate dun sa kabayan ko, kapatid ko. Ang goal ko po talaga dun, makatulong sa kapwa. Para po maibalik din po sa Panginoon Diyos yung awa at tulong na pinagkaloob po niya. Hindi lamang si kapatid na Christine ang nakapasa, pati na rin ang kaniyang mga kamag-aaral. Papasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos sapagkat lahat kami nakapasa, walang naiwan, overwhelmed. Napakasarap po sa pakiramdam na nakapasa. Ilang months rin po kami naghanda, ilang years po kami nag-aral. Tapos yun, nakamit na po namin yung tagumpay. Ang naitulong po sa akin ng New Era University, unang-una po yung faith po. Kasi hindi naman po namin magagawa ang nakamit po namin ngayon kung hindi po dahil sa faith po namin kay God and discipline sa pag-aaral and hard work. Non-INC member po ako, pero dito po ako nag-aral po. Since it is non-sectarian school and alam ko kasi na kaya ng New Era na ipasa kaming lahat sa board exam. Dahil for the past few years, laging maganda yung reputation ng school and maganda rin ang passing rate for many years. Simula nang nagkaroon ng Bachelor of Science in Nursing sa NEU, halos taon-taong nakakasama sa nangunguna sa board exam ang mga graduate mula sa New Era University. Noong una nalalayon kami na sana nasa top 10
binigay ng Diyos na sa top 2 si Billy. From top 2, ngayon this year, top 1. Ito pong pagiging top 1 ko po or top notcher po. Sana po magsilbing inspirasyon po sa iba na ito po hindi ko nakamit dahil kung ano man po yung may katangian ako or ano po yung pinag-aralan ko. Nakamit ko po talaga to sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos na oo, nagsikap ka, oo, nag-aral ka, pero sa huli, hindi yun yung panghahawakan mo. Yung panghahawakan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon Diyos. Diretso na po talaga sa templo, nagpasalamat na po sa Panginoon Diyos po. Inyong napanood ang ilan sa mga tagumpay ng mga kapatid at ang mga pangyayari sa Iglesia ni Cristo nitong mga nagdaang araw. Subaybayan niyong lagi ang mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo, lalo na ang mga aktibidad para sa nalalapit na sentenaryo. Ako po si Kapatid na Benji Adalia, hanggang sa muli. Hi, I'm Dylan Johnson from Huntsville, Alabama, and you're watching INC TV. This is INC TV, Iglesia ni Cristo Television, propagating the true message of salvation.